Nasubukan nyo na bang maligo sa labas ng madaling araw na ang tubig ay ranging 15 to 20 degrees Celsius ang temperatura? Iyang maligo ng walang sabon, shampoo at iba pa. Kung hindi pa, huwag nyo na lang subukan, baka isa kang mahinang nilalang at sisipunin ka lang. Ang mahalaga, nakapag-toothbrush ka. Ito ang naging karanasan namin sa lakad na to, na ang inakala naming matutulugan ay isang pension house na may kumpletong mga gamit. Pero ang ending, ayoko na lang sabihin dahil kasama ito sa nagpapasaya lalo sa mga lakad namin ng tusok. Papsi nga pala, ang patrol ng mga gwapo. Charot lang. Alas 5 pa lang ng madaling araw ay nagsilayasan na kami sa tinutulugan namin doon sa may Hanagi Beach. At kami tumungo na sa Kangwon Province para makaiwas sa mabagal na daloy ng trapiko. Hindi na nga namin napuntahan ang filming location ng Stairway to Heaven dahil nga alanganin. Dito na rin kami nagagahan sa may stopover sa may Gwangju, Gyeonggi-do. At mga paps, napakaganda ng stopover nila dito at ang lawak-lawak pa. Wala lang. First time ko lang kasing mag-travel dito ng malayuan nang hindi nagbabas kaya na-amaze ako dito. First time ko rin kumain nitong napakasosyal kong tawagin sa pangalan na ang tanging naaalala ko lang kotse. Dahil coffee is life, bago kami tumuloy, bumili muna ng kape. Pati yung kasama naming hindi nagkakape, nadamay na rin. Paglabas nga namin ay nag-UC muna ang mga kasama ko at ang pinag-uusapan namin doon ay ang mula dito ay bumiyahe pa kami ng ilang oras makarating lang sa aming gustong puntahan. Ang pinakasadya naming mapuntahan sa araw na to ay ang lugar ng mga Itets. Pero dumaan muna kami dito sa barko na nasa bukid. Ito ang Sun Cross Hotel na matatagpuan dito sa Gangneung City sa Kangwon Province. Malayo pa lang kami ay natatanaw na namin ang mga higanting barko na ito. Naalala ko nung napunta ako sa Bohol noong 2016, meron ding isang building doon na hugis barko na naging tourist attraction din sa lugar na pagmamay-ari daw ng isang retiradong kapitan ng barko. Pero itong Sun Cross Hotel na ito ay ibang klase sapagkat sobrang lalaki nito at ito'y nasa ibabaw mismo ng isang bundok. May bayad din ang pagpasok dito at syempre, iba rin ang bayad kapag nag-check-in pa kayo. Kung maganda itong tingnan kapag ikaw ay nasa malayo, mas maganda ang mga view na makikita mo kapag ikaw mismo ay nasa loob ng compound ng hotel na ito. Talaga namang napakaganda ng spot na kinatatayuan ito sapagkat ang harap nito ay dagat at talaga namang mabubusog ang mga mata mo at matatanggal pa ang stress na daladala mo dahil ang lahat ng iyong makikita dito ay nakaka-relax. Kaya naman pala dinarayo ito ng iba't ibang mga turista, maging lokal man o foreigner. May mga spots din dito na hindi pwede sa mga taong may phobia sa matataas na lugar. Katulad na lang ng glass floor na ito at kahit na itong mga dinadaanan naming hagdanan ay puro bangin ang nasa ilalim nito. Habang kami ay papasok na sa mismong barko, sa mga oras na to ay pinag-uusapan namin kung ano ang aming kakainin. Ayaw din namin kumain dito sa loob dahil alams na. Budgeting is more important than eating. Pero di talaga namin pinalagpas na pasukin ang loob nitong hotel kahit isang building lang nito para mas masulit pa ang ibinayad namin. Kung gusto nyo talagang masaksihan mismo ang kagandahan nito, nire-recommenda ko na pumunta kayo dito kung kayo ay nasa Korea rin lamang. At may nakapagsabi rin pala sa amin na marami daw mga Pinoy na nagtatrabaho dito. Wala man kaming nakausap na empleyado, pero may nakasalubong kaming mga kababayan na namamasyal din sa araw na to. Uy! Silingan! Ikaw na! At dahil nga quick lunch lang kami, budget meal lang kami. Dito lang kami kumain sa 7-Eleven sa baba. Bahala na si Batman, basta ako sold na sa kimbap. Naman, pagkatapos namin kumain, ay tumuloy na kaagad kami doon sa kinaroroonan ng utin. Utin! Dahil excited na ang lahat na magkakakita ng malalaki at iba't ibang itsura ng utin. Ngunit pagdating namin doon ay sarado ito, kaya nabukya kami. Pero may malaking kalsada sa gilid nito at may nakakasalubong din kaming mga tao at sasakyan na galing sa loob. Kaya na-curious kami at ang tanging purpose namin ay nagbakasakaling may masilip man lang na utin. Naghanap kami ng utin. Ang park na ito na kung tawagin ay Haesindang Venus Park na matatagpuan dito sa Samcheok na sakop ng Kangwon Province ay may kakaibang alamat daw sa kasaysayan nito. Yes, nakakatawa man pero kailangan nating irespeto ang paniniwalang ito ng mga tao. Hindi naman natin may pagkakaila na majority ng mga Koreans ay walang relihiyon at alam nyo ba
na nagdaraos ang mga taga rito ng 2 beses sa isang taon. Ito ay isang religious ceremony na kung tawagin ay hisindang na ginaganap mismo sa bato kung saan pinaniniwalaang namatay ang babaeng nasa istorya ng alamat nito. Hanggang dito na muna ang kwento ko tungkol sa Hisindang Penis Park sapagkat igagawa ko ito ng separate video dahil masyado nang mahaba ang video na to at ayokong mabagot kayo. At hindi lang pala kami ang sumadyang pumarito, marami pang ibang mga tao ang dumating. At dahil nga nabigo kaming makita ang kabuuan ng park na ito, nagsilayasan na rin kami bagkus hapon na rin sa mga oras na to. Inaasahan naming bibiyahe pa kami ng 3 hours mahigit papuntang Seoul, depende sa daloy ng traffic. Habang kami ay pauwi na, napag-usapan namin kumain sa isang Filipino restaurant na nagsiserve ng buffet dito sa Anmok Beach sa Gangneung City ulit. Ngunit katulad nga ng sinabi ko sa isa sa mga vlog ko, kung napanood nyo ay sarado ito kaya nabukya ulit kami. Ang layo pa naman ng nilakad namin papunta dito dahil malayo ang parking area. Mabuti na lang at magaganda rin ang mga view dito, lalo na sa fish court na to na may mga tao pang nanguhuli ng mga isda. Kaya ang ending, ang craving sa crispy pata at iba pang Pinoy foods na uwi sa Takalbi na sobrang anghang. Pinagpawisan tuloy ako ng maraming sweet. At first time ko rin makakain ng ganitong klaseng kainan mga paps. Isa sa nakaka-amaze na serbisyo ng pinagkainan namin na to ay ayaw nilang customer ang maghahalo-halo ng pagkain habang ito'y niluluto sa harapan mo pa mismo. Diba masarap din pala pagsilbihan ng isang Koreano minsan? Pagkatapos naming kumain ay nagdali-dali na rin kaming tumuloy sa biyahe at inabutan na nga kami ng gabi sa daan. Pero hanggang dito ba naman sa biyahe namin ay hindi pa rin makamove on sa Odin. Laking panghihinayang dahil hindi namin nahawakan ang isang malaking kanyon na hugis. Putin!